Panibagong insidente ng pag-atake mula sa Houthi rebels sa Red Sea ang naiulat, kung saan ang pinakabagong biktima nito ay ang MV Transworld Navigator na puro Pilipinong crew ang lulad. Sa kabila nito, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas na ang naturang bulk carrier maging lahat ng crew na sakay nito. Ang iba pang detalye tunghayan sa report na ito. 3 beses inatake ngunit nasa maayos at ligtas ng kondisyon ang 27 Pilipinong crew na sakay ng bulk carrier na MV Transworld Navigator, ang pinakabagong insidente ng pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na wala na sa high-risk area ang bulk carrier ship at ngayon ligtas na ang lahat ng crew nito na puro mga Pilipino. Ani Kakdak, wala pang hawak ang kanilang ahensya tungkol sa eksaktong oras kung kailan nangyari ang insidente, ngunit kinumpirma nito na 3 beses na inatake ang naturang bulk ship. Sa kabila nito, nilinaw ng kalihim na hindi matindi ang naging epekto ng pag-atake at hindi sumapat para maging immobile ang vessel kung ikukumpara sa nangyari sa MV Tutor na kinailangang huminto at kalaunan ay lumubog. Wala ring nasaktan sa 27 Pilipinong crew, ngunit tinitingnan na ng ahensya ang posibilidad ng repatriation para sa kanila sa sandaling makadaong ng ligtas ang bulk carrier ship. Samantala, nauna nang naglabas ng mandato ang gobyerno ng Pilipinas na nagbabawal o naglilimita sa mga Pilipinong crew na bumiyahe at sumakay sa mga vessels na dadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden kung saan nangyayari ang mga pag-atake. Sa abiso ng DMW, obligado na ang mga manning agency na magsumite ng written guarantee na ang mga Pilipinong pasahero at crew ng cruise vessels ay hindi babiyahe at dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Bukod pa ito sa kakailanganing detailed itinerary na kailangang isumite ng mga manning agencies habang nagpoproseso ng aplikasyon at kontrata ng crew at bago ang kanilang magiging deployment. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.